Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Ano po? At napakapalad po natin na sa dinami-dami na mga bibigyan ng Ama ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita, kasama po tayo. Nasa listahan niya po tayo sa araw pong ito para makarinig ng kanyang aral. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, talasasin po natin ang aral ng Rabay. Alam po ninyo, sa nakaraang 6 na araw, napakarami po ng ating mga kapatiran ang talagang humingi po ng mga panalangin. Marami po sa kanilang nagkaroon ng bagabag. Marami po sa kanila ang talagang humihingi ng awa sa ating Ama, sa ating Rabay. At ang ating panalangin din sana narinig ng Rabay, narinig ng ating Ama ang kanilang mga panalangin at ang ating mga panalangin. At alam niyo, dahil sa mga narinig ng Rabay at mga panalangin po natin, ang kanya pong katanungan na ibinigay sa ating aral po sa araw pong ito, siya ba isasagot sa mga hinihingi po natin? Katotohanan po, ano po? Narinig po natin ang patutuon ni Nanay Imbet. No? Spoiled daw po siya kay Amang Yahweh. Totoo po yun dahil siya ay nagpapatunay na sa bawat hiningi po ni Nanay Imbet, ano po? Nakita po niya ang faithful ni Amang Yahweh. Dahil tapat sa Amang Yahweh sa kanyang sinabi na hindi siya magpapabaya sa kahilingan ng kanyang mga anak. Sa mga kapatiran po natin, na naghihintay pa ng kanyang pagpapala, ang tanong sasagot kaya siya sa ating mga hinihingi? May mga pagkakataon na sometimes medyo nagtatagal pero darating kaya ang kasagutan. Sasagutin po ng Rabay ang ating mga katanungan dahil may mga panalangin tayo na kung minsan hindi pa dumarating at yung iba ay talagang nakalimutan na natin. Pero ang katanungan dumarating baga ang salita ng Ama at kasagutan niya sa oras ng ating mga pangangailangan. At kung hindi man dumating, ano ba ang dahilan? Kaya mga kapatid, talastasin natin ang kwento ng Rabay. Dahil alam niyo ang kwento na sinabi ng kanyang apostol dito sa aklat ng Tesalonica. Kung mayroon pong ibinili ng kanyang apostol tungkol sa atin, ito yung isa na hindi ko makakalimutang bilin niya. Naalala ko tuloy na nung dinalaw natin ang ating kapatid na Carlito at ang kanyang pamilya sa bandang California, ito yung aking nabasa sa kanyang tahanan na nakasulat pag-akit mo sa kanyang hagdan. Unang Tesalonica chapter 5 verse 17, at ako ay natuwa dahil ito yung nakita ko. At ako ay aasa na patuloy na hindi nakakalimot ang sangbahayan ni kapatid na Carlito sa nasulat sa kanyang dingding. Ito nasulat. Sabi niya sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17 na I pray, huwag niyong kakalimutan. Dahil sa oras po ng ating mga pighati at mga kapagabagan sa buhay, ito po yung ating tangi at agad-agad na magagawa. Ano po? Walang makakatulong po sa atin sa oras ng ating mga kabagabagan sa gitnang-gitna ng ating mga pangangailangan. On that moment, ang magagawa lang po natin ito. Unang Tesalonica chapter 5 verse 17. Ano pong sabi niya? Napakaikling salita. Magsipanalangin kayong walang patid. Anong sabi po niya? Magsipanalangin kayong walang patid. Dahil sa isang tunay na nananampalataya, ito yung unang-una nating sandata sa lahat ng mga ating mga masasagupa sa buhay. Anumang kabagabagan, anumang problema, anumang balakid. Ano po? Ito yung una nating sandata, ang manalangin. At ang sabi ng anyang apostol, walang patid. Ano po? Ibig sabihin bagamat hindi pa dumarating ang ating hinihingi, huwag tayong tumigil. Huwag tayong makalimot. Ano po?
dahil ito yung ipinangako na ibinigay sa ating aral ng ating mga apostol. At siya namang ibinibigay ko sa inyo bilang pagtupad na tayo po ay tumutupad sa kasulatan na sinalita ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod at mga propeta. Kaya talasahin po natin kung mayroon po bang nagagawa ang pananalangin walang patid. At anong klaseng puso meron tayo dapat sa ating mga panalangin? Anong ating mga hinihingi sa ating mga panalangin? Narinig natin kanina ang patutuo ni kapatid na Brando, sabi niya siya ay inuoferan na doblehin ang kanyang sahod. Ang tanong hindi niya tinanggap. Bakit? Dahil sabi niya mas mahalaga yung kanyang gagawin. At ang kanyang gagawin ang pagpuri at pananambahan sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Now, ilan kaya sa atin na makapagsasabi, na ang ating mga kagustuhan dito sa lupa ay hindi lamang sa tinapay, ayon sa nasusulat, kundi higit ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. So, tignan po natin kung may nagagawa po ba ang ating panalangin walang patid. Puntahan po natin dito sa aklat ng Jeremiah, chapter 33. Talasasin natin kung bakit ibinigay na aral sa atin na tayo huwag makalimot manalangin. Saan man tayo naroon at anumang antas tayo ng buhay. Jeremiah 33 verse 3. Ito po ang sinabi. Jeremiah 33 verse 3. Sasagot kaya sa, will he answer? Talasasin po natin ang kwento ng Rabbi. Jeremiah 33 verse 3, ganito pong nasusulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Now, anong sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah na ibigay niyang aral sa mga nakikinig sa kanya sa kanyang panahon? Sabi niya, tumawag ka sa akin. Tumawag ka sa akin, sabi niya, at ako'y sasagot sa iyo. So ito po yung pag-asa natin, mga kapatid ko. Sa mga humihingi ng panalangin, sa ating kapatid na si Dave, sa ating anak na si Jesame, at sa lahat ng ating mga kapatiran, kay kapatid na Charlene, sa lahat ng ating mga kapatid na humihingi ng panalangin, anong sabi niya? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Tumawag ka sa akin. Dahil alam natin ang ating Ama ay hindi natutulog. Alam natin ang ating Ama ay hindi nagpapabaya saan sa kanya mga piniling lingkod na tandaan niyang kwento. Pinili tayo ng Ama sa lahat ng mga kinapal na nasa paligid natin. Pinili niya tayo na makaunawa ng kanyang salita. Kaya sabi niya, tumawag ka at ako'y sasagot. Ano po? Tumawag ka, sabi niya, at ako'y sasagot. Kaya mga kapatid ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ito yung ating pag-asa na ibinigay sa atin ng ating mga apostol at mga manunulat at mga propeta na pinadala ng Ama. Ano po? Aklat na mga awit, chapter 145. Ito pa ang dagdag. Aklat na mga awit, chapter 145, verse 18. Now, tingnan natin kung sasagot ba si Amang Yahweh kung tayo'y tumawag. Ito. Chapter 145, verse 18 ng Aklat na mga awit. Si Amang Yahweh ay malapit sa lahat na sino? Na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, saan? Sa katotohanan. So sa mga tumatawag kay Amang Yahweh, sabi niya, siya ay, ano sabi niya? Malapit sa mga tumatawag sa kanya sa katotohanan. Anong ibig niyang sabihin? Sa mga nakikita ng Ama sa kanilang mga puso, kung ano yung kanilang mga hinihingi. Ang tanong, ano ang ating mga hinihingi? Now, maalala ninyo yung sinabi ni kapatid na Brando kanina, ulitin ko, yung sinabi niyang quote in quote, panalangin ni Solomon, nung siya po'y nanalangin kay Amang Yahweh. Hindi daw po nanalangin si Solomon ng para sa kanyang sarili, which is true. Nanalangin po si Solomon hindi para magpayaman sa mundong ito. Hindi po siya nanalangin ng ganun.
Hindi po humingi si Solomon ng para sa kanyang sarili o para sa kanyang sangbahayan. Kundi ang hiniling po ni Solomon ay sa piniling bayan ng Ama kung paano siya mapapanuto. Yun po hiningi ni Solomon. Yun ang katotohanan hinihingi ng Ama sa atin. Nang hingin natin yung tayo po ay makagawa ng kanyang kalooban. Makikita po natin nang hiningi ni Solomon ay para sa kanyang bayang Israel. Ano po? Kaya nang marinig ito ng Ama, natuwa ang ating Amang Yahweh. Kaya sinabi ni Amang Yahweh, idadagdag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Ano po? Ang katalinuhan at ang kayamanan. So makikita po natin na alam ng Ama kung para saan ang ating mga hinihingi. Kaya talasin po natin ang kwento. Kaya ang katanungang siya ba ay sasagot? Maunawaan natin dito na depende sa hinihingi. Ano po? Depende sa hinihingi. Tingnan natin ang kwento. Kung bakit sinasabi dito na malapit ang Ama sa mga tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ito po pong dagdag, verse 19. Kanyang tuto pa rin ang nasa nila na natatakot sa Kanya. Now, kanino daw niya tuto pa rin ang kanilang mga inihingi? Sa mga natatakot kay Amang Yahweh. Now, sino sa atin ang takot kay Amang Yahweh? Taas ko ang kamay ko. Ako ay natatakot kay Amang Yahweh. Alam ko na siya makapangyarihan sa lahat at kahit anong oras at segundo, pwede niyang kunin ang aking buhay at buhay ng aking mga mahal sa buhay. Pero natatakot ako na may paggalang dahil alam ko, napakabuti ni Amang Yahweh sa akin. Now, kayo magsasabi sa sarili ninyo, gawin niyong personal. Kung totoo ngang si Amang Yahweh ay napakabuti sa inyo, din sabihin niyo, ilabas niyo sa mga bibig ninyo. Dahil hindi nyo masasabing mabuti si Amang Yahweh kung wala kayong nararamdamang kabutihan sa puso ninyo. Kung puro pahirap ang nararamdaman ninyo, baka hindi nyo masabi na napakabuti ni Amang Yahweh. Now, hindi ko kayo masisisi. Pero hindi nasusukat si Amang Yahweh sa mga pangangailangan lamang dito sa buhay. Tandaan nyo ang kwento. Ang mga kapatid natin na nagpapatotoo kanina, mayroon tayong pangarap dito sa buhay na ito. Ang buhay na walang hanggan. Hindi yung mga anik-anik ng sanlibutan. Ano po? Kaya sabi niya, tuto pa rin niya ang mga nasa na mga natatakot sa kanya at kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Now, sino ang didinggin ni Amang Yahweh? Yung mga natatakot sa kanya. Yung mga may paggalang sa kanya, yung mga gumagawa ng kanyang kalooban, ng kanyang ibig sabihin. Now, so unti-unti mga kapatid, sinasagot ni Amang Yahweh ang katanungan nyo, sasagot kaya siya? Now, makikita natin yung mga katangian nung mga sasagutin ni Amang Yahweh na mga humihingi sa kanya. Dahil nasusulat na hindi lahat ng tumatawag kay Amang Yahweh ay maliligtas o ibibigay ang kanyang mga hinihingi. Hindi po lahat. Kaya talasasin natin mga kapatid kung kasama ba tayo sa hindi pagbibigyan ng Ama sa ating mga kahilingan o kasama tayo sa mga sinasabing sasagot siya sa oras na tayo po ay tumawag. Talasasin natin ang kwento. Ano po? Now, puntahan natin ang unang hari. Chapter 3, verse 5. Ito yung sinasabi ko kaninang kahilingan ni Solomon. Ito yung paunang salita na ibinigay ni Amang Yahweh kay Solomon nung siya po'y mananalangin. Unang hari, chapter 3, verse 5. Unang hari, chapter 3, verse 5. Sa gabaon ay nagpakita si Amang Yahweh kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Ama, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Now, anong sabi ni Amang Yahweh sa panaginip kay Solomon? Solomon, anak ko, sabi niya, hingin mo kung anong ibibigay ko sa iyo. Now, imagine ninyo kung yan ang maririnig ninyo. Now, ang tanong, ano kayang hihilingin natin? Kung maririnig ninyo, kapatid, na yun ang napanaginipan ninyo, at tinatanong ni Amang Yahweh kung ano ang ibibigay sa iyo, ano kayang lalabas sa bibig natin? Hihingin kaya natin
na tayo magkaroon ng kayamanan sa lupang ito at makapagpatayo tayo ng ating mga mansyon? Mabili natin yung mga gusto natin sa buhay? Makabili tayo ng bagong sakyan? Magkaroon tayo ng maraming pera sa bangko? Magkaroon tayo ng maraming ari-arian? Magkaroon tayo ng masasarap na pagkain sa hapagkainan? Magkaroon tayo ng kapangyarihan? Ano kaya hihilingin natin? Alam niyo, nasusulat mga kapatid, kung anong lumalabas sa bibig, ay siyang nasa puso. Tanong natin sa ating mga sarili mga kapatid, ano kaya ang hihingin natin kapag tayo ay nakapanaginip at sinabi na mangyari sa, anong hihingin mo sa akin, anak ko? Alam niyo, ganito ang ginawa ni Solomon. Ha? Itong nangyari kay Solomon nang siya po'y nanaginip. Pero makikita natin yung sinasabi kong kwento, hindi po humingi si Solomon ng para sa kanyang sarili. Humingi po siya para sa kanyang bayang pinili ng Ama. Para mapaglingkuran niya ang kanyang bayang pinili ng Ama dahil siya ay pinili ng Ama bilang kanyang lingkod na mangunguna sa kanyang bayang Israel. So makikita po natin yung kabusilakan ng puso ni Solomon. Nakuha po niya ang kabusilakan ng kanyang puso sa kanyang amang si David. Kaya makikita natin na kung mabuti ang magulang na nagpalaki sa anak, mamamana ng anak ang kabutihan ng kanyang magulang. One way or the other, may makukuha siyang mabuti. Now, ang tanong, ano ba ang lalabas sa kabusilakan ng ating puso? Ano po? Tanong natin sa ating sarili. Ano kaya ang ating mga hihilingin? Dahil sa mga hinihiling po natin, dito natin makikita kung ibibigay ni Amang Yahweh o hindi. Sasagot ba siya o hindi? Talasasin natin ang kwento mga kapatid. Ano? Ha? Kaya dito sa aklat ng Salmo chapter 50 verse 15, ito ang dagdag. Salmo 50 verse 15. Ang sabi, Salmo 50 verse 15. Ito. Aklat ng mga awit, chapter 50 verse 15. 50:15 sabi niya, at tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Now, anong sabi niya? Sa oras ng iyong kabagabagan, tawagan mo ako. Sa oras ng iyong pangangailangan, sabi niya, tawagan mo ako. Ayan, si Nanay Embet, patutuo niya. Ang hiningi niya ay magkaroon siya ng pangangailangan para siya makapagganap ng pista ng Ama. Napakadakila pong hingi. Ano? Hindi siya humingi ng para sa kanyang sarili. Hindi siya humingi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya humingi para sa kanyang anak o para sa kanyang apo. Ang hiningi niya ay para maganap niya ang gawain ng Ama. Ito yung sinasabi natin na ang mga humihingi, ayon sa katotohanan, ang mga humihingi na may busilag na puso. Ano po? Ganito rin hiningi ni Solomon para sa kanyang bayan, para matupad ang salita ng Ama, na siya ay maging isang mabuting pinuno. Kaya sabi niya, sa oras ng iyong kabagabagan, sabi niya, tumawag ka sa akin at luluwalhatiin ako. Now, ang tanong, maalala kaya nating luwalhatiin si Amang Yahweh? Alam niyo, kung lumabas sa bibig po natin ang salitang hallelujah, ay napaka sarap na marinig ito ng Ama sa atin. Ibig sabihin, ang binibigyan natin ng kapurihan ay ang ating Amang nasa langit. Ano po? Ang lahat po ng mga nagagawa ng ating mga kapatiran, ito po ay hindi galing sa kanila. Kung tayo po ay may kababaang loob, aaminin natin na bagamat tayo ang sinasabing nagbigay, pero hindi po dapat tayo dahil tayo lamang po ay ginamit ng Ama. Sasabihin natin galing sa ating pagod, maaari, pero tayo ay ginamit ng Ama dahil hindi nagbigay ang Ama sa atin ng kalakasan, kung hindi dahil sa kagustuhan niyang tayo makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ano po? Kaya lahat, utang natin sa ating Amang Yahweh, kaya lahat ng kapurihan, kaya sabi ng Amang Yahweh, luluwalhatiin mo ako. Hindi natin isinaalang-alang ang ating sarili, kundi lagi nating inaalala ang ating Amang nasa langit na nagbibigay ng lahat ng kabutihan sa atin. Tandaan niyo ang kwento. Walang mabuti kahit isa dito sa lupa. Kaya wag nating itataas ang ating mga kamay na gumawa ng kabutihan
ang banal na Espiritu ang gumawa sa atin at siyang nagudyok sa atin para gumawa ng kabutihan. Ano po? Kaya sabi niya, tawagan mo ako sa oras ng iyong mga pangangailangan, sabi niya, at ililigtas kita. Pero in the end, anong sabi niya? Luluwalhatiin mo ako. Meaning, magbibigay ka ng kapurihan sa aking pangalan. Huwag natin kalimutan mga kapatid dahil ito'y sinabi ng Ama na luwalhatiin natin ang kanyang dakilang pangalan. Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 55, Isaiah 55. Isaiah 55 verse 6. Sabi niya, inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Anong ibig niyang sabihin? Alam po ninyo, sa mundong ito, tayo po'y magiging busy. Busy sa paghahanap buhay, busy sa mga mahal sa buhay, busy sa pag-aaral, sakit ano pang mga pamaraan, makalimutan natin si Amang Yahweh na siyang lahat sa lahat. Makakalimutan natin. Magiging busy tayo sa ating mga gawa. Pati nga araw ng pagsamba, nakakalimutan na natin eh. Pati nga pagdiriwang ng pista, nakakalimutan na rin natin. Ano po? I pray na kayo po'y naghahanda na sa darating na pista dahil 2 Sabat na lang ay pista na. By the way, 1 Sabat na lang pala. Sa susunod na Sabat, that was the last. Dahil after that, Wednesday evening, yun po yung Pasko. Sana kayo ay naghahanda na ngayon, nakahanda na lahat. Ano po? Pilitin ninyo na makarating sa lugar na paggaganapan ng Pasko. Pilitin ninyo mga kapatid dahil ito yung nangyayari lamang once a year. Tandaan nyo palagi, hindi pinangako ang bukas. Huwag nyo sasabihin, ay, susunod na lang na pista. Doon ako pupunta. Kapatid ko, baka hindi na dumating yung susunod na pista. Baka hindi na dumating. Hindi ko sinasabi po. Pero walang sino man sa atin ang pinangakuan ng bukas. Ako, hanggang sa pinakabata nating mga kapatiran, wala akong ipinangako ang Amang Yahweh. Kaya kung may pagkakataon kayo ngayon, huwag niyo ipagpabukas. Huwag niyo sasabihin na sa susunod na taon na ako makikipagpista sa ating mga kapatid ko, ulitin ko. Baka hindi mangyari. Kaya maalala ko ang ating Pastor Isaac na lagi niyang sinasabi kapag siya po'y nangangaral. Nangangaral siya as if yun na yung kanyang huling pangangaral. Lagi niyang sinasabi, this might be my last. Kaya he give it all. Bigay na bigay po siya sa pangangaral. Ganon din kayo mga kapatid ko. Kaya kung may pagkakataon kayo na makapunta sa ating mga bahay-sambahan, gawin ninyo. Lalong-lalo na kung kayo po may mga anak na maliliit pa o kaya may mga apo. Isama ninyo mga anak niyo, mga apong maliliit para makita nila at baka sakaling manahin nila balang araw. Kaya sabi niya, hanapin mo si Amang Yahweh habang malapit pa, ibig sabihin, habang naririnig niyo pa ang aral. Malapit pa si Amang Yahweh. Ano po? Dahil kapag nagpatuloy ang digmaan sa gitnang silangan, ito yung inihintay natin na simula ng 7 years tribulation, abay mga kapatid ko. Baka magsisitago tayo lahat. Dahil darating ang araw na tayo mismo ay huhulihin at tutugisin at wala nang mangangaral pa. Matutupad ang hula ni Propeta Amos na may darating na gutom at uhaw sa sanlibutan. Hindi gutom at uhaw sa tinapay at tubig, kundi gutom at uhaw sa salita ng Ama. Narinig yung patutuo ni Charlene na nagbabalik loob. Uhaw daw sila sa salita ng Ama doon sa kanilang pinuntahang grupo. Kaya habang malapit pa si Amang Yahweh, mga kapatid ko, ibig sabihin, habang naririnig nyo pa ang aral, habang mayroon pang lingkod na nangangaral, habang mayroon pang pastol at mga dikon na nangangaral sa atin, malapit pa si Amang Yahweh. Habang naririnig pa natin ang kanyang mga aral, mga kapatid ko, ibig sabihin, malapit pa sa ating puso si Amang Yahweh. Hindi pa niya hinahayaan na makalimutan natin. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Huwag tayong maging masyadong busy sa paghahanap buhay dahil hindi maililigtas ng ating mga pinagpapagurang salapi ang ating kaluluwa. Hindi po niya maililigtas. Nasusulat, ano ang pwede nating ipalit sa ating buhay? Wala po tayong pwedeng ipalit sa buhay na ito. Maliban lamang sa pananampalataya. Kaya sabi niya,
Hanapin mo si Amang Yahweh habang malapit pa. Verse 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya kay Amang Yahweh. Anong sabi niya? Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Ibig sabihin yung mga gawang mali. Anything na hindi ayon kay Amang Yahweh ay hindi gawang tama. Pag sinabi natin gawang liko, abay baka sabihin nyo, hindi naman tayo gumagawa ng masama. Tama. Pero ang paglimot natin sa araw ng pagsamba ay gawang liko. Itigil ninyo, sabi niya, habang may pagkakataon pa. Huwag niyong sabihin na kailangan sa trabaho niyo, mga kapatid ko. Mga patutuo na mga kapatiran natin. Subukin ninyo si Amang Yahweh at siya ay magpapatunay sa inyo. Kung kayo ay required na maghanap buhay ng Sabado, yan patutuo ni kapatid na Librando. Sabi niya, kayong bahala kung tatanggalin niyo ako, pero hanggang ngayon may hanap buhay pa rin si kapatid na Librando. Natatakot kayo na kayo mawalan ng trabaho, abay mga kapatid ko. Kung totoo ang iyong pananampalataya kay Amang Yahweh, hindi niya kayo hahayaan na mawalan ng hanap buhay. Dahil alam niya na kailangan mo ito para sa iyong pamilya. Pero hindi naman niya hahayaan na isasakripisyo mo, kapatid, ang araw ng pagsamba para lang magawa mo ang iyong hanap buhay. Hindi po niya sasakripisyo. Gagawa si Amang Yahweh ng paraan para hindi ka maghanap buhay sa araw ng Sabado. Kung iyon ang nasa puso mo. Ang tanong ay parang hindi yun sa puso mo, kaya hindi ibinibigay ni Amang Yahweh. Parang natural lang sa iyo, nasalangsangin ang kanyang salita. Kaya ang tanong will He answer your prayers? Abay, yun ang katanungan, ano po? Will He answer your prayers? Yun ang katanungan. Eto, Psalm 51 verse 17. Aklat ng Salmo, chapter 51, verse 17. Sasagutin ba niya ang katanungan mo? O sasagutin ba niya ang mga panalangin mo? 51, verse 17. Ang mga hain kay Amang Yahweh ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Amang Yahweh ay hindi mo wawaling kabuluhan. Anong sabi niya? Sa mga nananalangin na may bagbag na puso, at may mababang kalooban, sabi niya, hindi mo wawaling kabuluhan. Nakikita ng Ama sa atin kung sino ang nananalangin may bagbag na puso at may pagpapakumbaba. Ano po? Kilala ni Amang Yahweh sa atin. Kaya makikita natin, ulitin ko yung patutuo ni Nani Imbet, spoil siya kay Amang Yahweh, that's true. Alam niyo, marami ng patutuo si Nani Imbet. Every time na humingi siya ng panalangin, maski anong oras ng gabi or madaling araw, kapag nakaalala po siyang humingi ng panalangin, lumuluhod po ako para sa kanya. Dahil alam ko, walang makapagpapagaling sa kanya kundi si Amang Yahweh. Bakit? Ako din ay nagtitiwala na kung hiningi ng isang pusong may bagbag ang kanyang mga kahilingan, ito po'y hindi wawaling bahala ni Amang Yahweh. Kaya talasasin natin, mga kapatid ko. Unawain natin sa ating mga sarili kung bakit sasagot si Amang Yahweh sa ating mga kahilingan at mga hinaing, o kaya naman hindi sasagot sa ating mga panalangin. Tandaan ninyo, ito'y aral para sa atin, para maunawaan natin ang kwento. Kaya maunawaan mo ngayon kung bakit ang panalangin mo hindi pa ibinibigay. Ang tanong, husto ba ang panalangin mo? Nasa puso mo ba yung hinihingi mo? Para kanino ang hinihingi mo? Para saan? Yun ang katanungan, kapatid. Kaya sabi niya, ang may bagbag na puso at mababang loob, hindi ipagwawalang bahala ng amang kanyang kahilingan. Ano po? Sumunod na kwento. Jeremiah chapter 29. Jeremiah 29 verse 12 and 13. Ito ang sabi. Jeremiah 29, 12, 13. Kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin. At anong gagawin ng Ama? At aking didinggin kayo. Inyong hahanapin ako at masusumpungan ako. Pagka inyong sisiyasatin ako
ng inyong buong puso. Buong puso. Now, kailan natin hinanap si Amang Yahweh ng buong puso? Abay, baka hindi pa natin alam kung paano hanapin si Amang Yahweh ng buong puso. Pag sinabing buong puso, mga kapatid, wala tayong pasubali sa ating mga kaisipan na una sa ating buhay si Amang Yahweh. Yun ang buong puso. Hindi ikinukumpormiso ang salita ng Ama kahit anumang mga bagay dito sa lupa at anumang mga balakid o anumang mga mahal sa buhay. Hindi ikinukumpormiso si Amang Yahweh. Yun po yung buong puso. Ang buong puso kung mamimili tayo kung alin ang pipiliin natin. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, yung mga mahal natin sa buhay. Yung ating trabaho o yung pagsunod sa salita ng Amang Yahweh. Ano po? Yung ating sarili o ang pagsunod sa kalooban ng ating Amang Yahweh. Yung ating comfort o yung ating pagtsatsaga at sakripisyo para kay Amang Yahweh. Ano po? Nasa puso natin, makikita ng Ama ang ating mga pananampalataya kung ito'y buo sa puso. Now, paano niya makikita? Ito yung ehemplo. Ano? May pagkakataon kayo para pumunta sa sambahan. Pero sasabihin niyo sa sarili niyo, di bali, dito na lang ako sa bahay. Mag-go-online na lang ako. Now, kung titingnan natin, parang pareho lang ano po. Pero iba yung tao kapag pinagpipilitan niya na pumunta sa sambahan. Now, anong ibig kong sabihin? Iba yung pakiramdam ng nasa sambahan at iba naman yung nasa bahay. Now, hindi ko sinasabi na wag kayong na okay lang yung nasa bahay. Ang sinasabi, kung may pagkakataon kayo, samantalahin ninyo. Yun ang sinasabi ko. Hindi masamang kayo po'y nasa bahay. Pero katulad ng sinasabi, kung kayo po'y nasa bahay, gawin ninyo ng maayos sa puso. Yung kayo ay naglilingkod kay Amang Yahweh na parang kayo ay nasa harapan talaga mismo ng ating Ama at Elohim. Kung kayo ay pupunta sa sambahan, ganun din ang gawin ninyong pag-aayos sa inyong sarili kung kayo nasa inyong mga tahanan. Yun ang sinasabi ko. No po? Pag-araw ng pagsamba at kayo'y talagang hindi makakapunta sa inyong mga bahay-sambahan, gawin din ninyo ang pag-aayos sa inyong sarili bilang kayo ay sasamba sa kanyang bahay-sambahan. Hindi yung kayo ay bagong gising kung ano yung damit ninyo sa pagkatulog, yun na rin ang inyong magiging damit kapag kayo makikinig ng salita ng Ama. Hindi po dapat ganoon ang inyong mga magiging asal. Ano po? Natuto po ako kay Pastor Raisa na kapag haharap po kay Amang Yahweh kahit pa paano, pinaghahandaan ko po ang aking pagharap kay Amang Yahweh. Yun ang aking pinangako sa aking sarili. Then ako'y na-convict kung paano ginawa ng matanda ang kanyang pakikipagharap kay Amang Yahweh. Yun din ang sinasabi ko sa inyo. Ano po? Kung wala kayong pagkakataon, alam ng Ama na wala kayong pagkakataon. Kaya sabi nga niya, nakikita niya sa puso kung paano natin sinasamba at ginagawa ang kanyang kalooban ng buong puso. Hindi po bareng-bareng sa Ilocano. Ha? Hindi yung pwede na ito. Ano po? Hindi po yung pwede na ito. Dahil tandaan yung kwento. Ha? Nung sabi niya, si Amang Yahweh ay silosong Elohim. Nung sabi niya, anong Tagalog na sa kalimutan ko tuloy yung Tagalog ng siloso. Siya po ay mapanibughuing Elohim. Ayan. Mapanibughuin po siya Amang Yahweh. Ano po? He wants the best. At kung umaharap po tayo one way or the other, yun pong the best po natin. Ano po? Dahil the best din ang binibigay niya sa atin. The best po yung binibigay niya sa atin. Hindi po yung tira-tira yung binibigay sa atin ng Ama. Yun pong the best ang ibinibigay niya sa atin. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Tangi at bugtong. Para sa ating mga kasalanan. Doon pa lamang po, dapat mahiya na tayo kung tayo po'y haharap kay Amang Yahweh. Ano po? Kaya saan man po kayo naroroon, kung nasa puso po ninyo si Amang Yahweh, well and good. Ano po? Well and good. Sunod na kwento.
Aklat ng mga awit, 34 verse 18. Kaya matatalasas natin dito mga kapatid, kung bakit hindi sinasagot ang mga kahilingan ninyo, abay, baka tayong may pagkukulang mga kapatid. Hindi nakikita ng Ama na buo ang ating pagsamba. Hindi nakikita ng Ama na buo ang ating pagsunod. Baka tayo po may kulang. Opo, nakakalungkot pong isipin na hindi dinidinig ng Ama ang ating mga panalangin dahil tayo ang may pagkukulang. Bareng-bareng, Ilocano, ang ating pagsamba. Meaning pabalat bunga ang ating pagsamba. Wala sa puso. Kaya hindi natin maunawaan ang kwento kung bakit hindi pa ibinibigay o hindi ibinibigay ng Ama ang ating mga panalangin. Nung sinabi ko, aklat ng mga awit, 34 verse 18. Aklat ng mga awit, 34:18. Humingi kayo ng payo kay Nanay Imbit para malaman ninyo kung bakit spoiled siya kay Amang Yahweh. Para maunawaan ninyo kung paano siya humihingi sa ating Ama. Para makita niyo kung paano ang kabuuan ng puso. Dahil kung pwedeng i-spoiled na Amang Yahweh si Nanay Imbit, ako din spoiled kay Amang Yahweh. Ganon din sa aming mga anak, spoiled din sila. Bakit? Binibigay ni Amang Yahweh ang aming mga hinihingi. Na kung hindi pa ibinibigay sa inyo, abay may kulang kapatid ko. Dahil si Amang Yahweh hindi po tumitingin sa tao, tumitingin siya sa puso. 34, anong sinabi ko? 34:18. Ito ang sabi. 34:18. Si Amang Yahweh ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may pagsisising puso. Now, kanino pong malapit at dinidinig na Amang Yahweh ang kanyang mga panalangin? Sa may bagbag na puso. Yung pong mapagpakumbaba ang kanyang kalooban. Hindi po siya nagmamalaki. Maalala natin ang kwento yung isang Pariseo at isang publikano na nananalangin. Yung publikano, sabi niya, salamat Amang Yahweh, sabi niya, at ako ay hindi katulad ng publikanong nasa tabi. Sabi niya, ako ay nag-aayuno. Sabi niya, 2 beses isang linggo. Ako ay nagbibigay ng aking ikapo. Sabi niya, ako ay nananambahan tuwing araw ng pagsamba. Yun ang publikano. Yun yung Pariseo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga pag-aari. Samantalang yung publikano ni hindi makatingin sa langit na sinasabing dinadagukan ng kanyang puso, sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Anong sabi ng rabay? Umuwi yung maniningil ng buwis. Na husto kaysa doon sa publikano na nagmamalaki sa kanyang sarili. Ibig sabihin mga kapatid ko, anuman po yung mga anabot natin sa buhay at anuman yung ating mga hinihingi, hingin natin ng may kababaang loob. Hindi tayo pwede magpalaki kay Amang Yahweh dahil wala tayong may pagmamalaki. Lahat ng ating mga pag-aari galing kay Amang Yahweh. Alalahanin natin yung nakarang mga aral. Si Amang Yahweh ang nagbigay. Kung hindi tayo karapat-dapat, si Amang Yahweh din ang kukuha. Father, forbid. Huwag naman sana. Marcos chapter 11. Dumako naman tayo sa sinasabing binagong tipan. Marcos chapter 11 verse 22. Marcos 11:22. Marcos 11 verse 22. Sabi po niya rito, at sumagot ang ating Rabbi Yeshua sa kanila at sinabi, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Ama. Ang sabi niya, magkaroon kayo ng pananampalataya. Now, ano yung pananampalataya? Yung pag-asa natin na maaawa si Amang Yahweh at ibibigay ang ating mga hinihingi. Yun ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin na ang kagalingan ng ating mga mahal sa buhay at ating mga hinihinging mga kagalingan ng ating mga kapatid ay mangyayari. Yun ang pananampalataya. Yung pananampalataya natin, na bagamat magtatagal ang ating mga hinihingi,
Maaawa ang Ama balang araw kung ang ating mga hinihingi ay ayon sa ating puso. Meaning ayon sa kabusilakan ng ating puso. Ayon sa salitang ating narinig at nabasa. Ayon sa kalooban ng Ama. Ibibigay ng Ama ang ating hinihingi. Ano po? Yun ang ating pananampalataya. Kaya sabi ng Rabay, manampalataya kayo sa Ama. Yun po ang pag-asa natin dito sa lupang ito. Ano po? Yun po yung pag-asa natin. Dahil sabi niya rito sa Hebrew chapter 11 verse 6. Hebrew chapter 11. Ito ang sabi dito sa Hebrew. Hebrew chapter 11. Bakit sinabi ng Rabay na magsipanampalataya kayo sa Ama? Anong sabi dito sa Hebrew 11 verse 6? Dahil kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Without faith, sabi ng ating Apostol Saulo. It's impossible. Napaka-imposible na malugod ang ating Ama sa atin. Kaya lahat ng ating mga ginagawa natin dahil sa pananampalataya. Yung ginagawa nating pagtulong, ginagawa natin dahil sa pananampalataya. Yung ginagawa nating pananalangin, nananalangin tayo dahil tayo ay pananampalataya. In everything that we do, sa lahat ng ating mga ginagawa natin ito dahil sa pananampalataya. Yung pagpapatotoo natin, ginagawa natin ito dahil sa ating pananampalataya. Yung pangangaral natin, ginagawa natin ito dahil sa pananampalataya. Yung pagtupad natin sa kautusan ng Ama, yung pagpunta natin sa mga sambahan, yung selebra natin ng ating pista, dahil ito sa pananampalataya. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid ko, dahil sa pananampalataya. Bakit? Dahil nasulat. Kung ginagawa natin ito, maliban sa pananampalataya, abay mga kapatid ko, ginagawa natin ito dahil sa ating sarili na hindi dapat mangyari. Dahil kung ito ginagawa natin sa pananampalataya, ang tumatanggap ng kapurihan at kaluwalhatian ay ang ating Rabay na namatay sa tulos na nagbigay sa atin ng pananampalataya. At kung niluluwalhati natin ang ating Rabay na siyang sinugo ng Ama, niluluwalhati din natin ang nagsugo sa Kanya. Yun ang kasulatan na nasulat. Kaya sabi niya, dahil sa pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Ama ay dapat sumampalatayang may Elohim. At siyang tagapagbigay ganti sa mga Kanya ay nagsisihanap ng buong sikap. Anong sabi niya? Siya ay tagapagbigay ganti. Siya ang sasagot sa ating mga kahilingan. Sa mga, sabi niya, sa mga nagsisihanap sa Kanya ng buong sikap. Tayo po yun. Kung gagawin natin ang isinasaad ng ating mga narinig at nabasa. Ano po? Kung ating gagawin ang mga narinig natin at nabasa. Kaya sabi niya dito sa John chapter 15 verse 7. Yohanan, John 15:7, ito ang sabi ng ating Rabay nung siya narito sa lupa. John 15:7. Ito ang sabi niya. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. You see? Anong sabi ng Rabay? Anuman ang inyong hingin, ibibigay sa inyo. Pero, basahin mo yung nauna, bago mo basahin yung nasa huli. Sabi niya, kung mananatili kayo sa akin, meaning kung mananatili kayo sa Rabay sa pananampalataya, and, anong sabi niya? At ang salita ko'y mananatili sa inyo, kung ginagawa niyo ang aking salita at kautusan. Then, anong sabi niya? Hingin ninyo ang inyong mga hihingin at ibibigay sa inyo. Yun ang pinakasimpleng instruction at kondisyon para dinggin ng Ama ang ating mga hinihingi. Manatili tayo sa pananampalataya sa Rabay at gawin natin ang mga salitang ating maririnig at mababasa ng buong puso at buong sikap. Hindi po barang-barang Hindi po barang-barang. Hindi po pabalat bunga.
ang pagganap ng ating mga pananampalataya. Hindi po yung ibig sabihin na tayo po ay mainit ngayon, bukas hindi. Naaalala nating sumamba pag tayo po'y walang sakit. Pag may sakit na, naaalala lang nating sumamba pag tayo po'y may dinaramdam. Naaalala lang natin humingi ng panalangin kapag tayo po'y may kabagabagan sa buhay. Pero kung tayo po ay maayos, mabuti, malakas ang pangangatawan, anong mangyayari? Pasyal dito, pasyal doon, trabaho dito, trabaho doon. Maski araw ng pagsamba, kinalimutan na. Huwag naman sana. Ano po? Kaya ganito ang sabi sa aklat ng Kawikaan. Dinggin natin. Kung bakit ang panalangin mo, kapatid, hindi naririnig ng Ama. Ito, sa aklat ng Proverbio. Kawikaan, chapter 28, verse 9. Ito. Tabi-tabi po, wag naman sana tayo ang sagasaan ng salitang ito. 28 verse 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ouch. Huwag naman sana. Ulitin ko sabi niya, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, meaning sa pakikinig ng aral. Now, saan tayo makikinig ng aral? Now, narinig natin na nasulat. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Now, paano kayo makakarinig ng aral at salita ng ating Ama at ng ating Rabay kung wala kayo sa mga araw ng pagsamba? Wala rin naman kayo sa mga bahay-sambahan. Wala kayong panahon para makinig sa online service. Paano kayo makakarinig ng aral ng Rabay? Paano didinggin ang inyong mga panalangin? Wala kayong naririnig na aral. Wala kayo sa pananatili sa Rabay. Wala rin sa atin ang salita ng kanyang kautusan. Nung sabi niya, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Now, didinggin ba ng Ama ang panalangin natin? Abay, mga kapatid ko. Hindi po niya diringgin. Dahil siya mismo nagsabi, karumal. Alam niyo po yung karumal-dumal? Napakarumi. Yun ang karumal-dumal. Nangingitata sa dumi at nakakadiring hawakan o nakakadiring tignan. Yun ang karumal-dumal. Ano po? Hindi worthy na dinggin, hindi worthy na tignan. Now, alin yung hindi worthy tignan at hindi worthy dinggin? Ang ating mga panalangin. No wonder, kapatid ko, hindi dumarating ang hinihingi mo. Bakit? Wala sa iyo ang aral. Hindi mo naaalala ang salita ng Ama. Paano mong maaalala? Busy ka palagi. Saka mo lamang maalalang manalangin kapag may pangangailangan ka. Alam nyo, ang aral natin ay nakarecord. Kung hindi man kayo makarating sa araw ng pagsamba for whatever reason, kayo lamang nakakaalam. Pwede niyong dinggin ang aral, maski anong oras, maski anong panahon, dahil kayo may mga cellphone. Puntahan niyo lamang ang ating website, AOY, Assembly of Yahweh El-Elyon. I-type niyo sa YouTube, lalabas tayo. Mamili kayo ng aral. Na gusto niyo. Napakarami ang recorded na aral natin. Wala kayong excuse. Kaya, kung hindi dinirinig ang iyong dalangin, kapatid, bakit ang iyong dalangin ay karumal-dumal? Wala sa iyo ang aral. Wala sa iyo ang salita ng Ama. Ano po? Proverbio chapter 15 verse 8. Ito pa. Proverbio chapter 15 verse 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam kay Amang Yahweh. Ang hain ng masama, sino yung masama? Yung hindi gumaganap sa kalooban ng Ama. Now, dalawa lamang po yung dalawang natitirang tao dito sa lupa. Mabuti o masama? Mabuti yung gumagawa sa kalooban ng Ama, masama yung hindi gumaganap sa kanyang kalooban at hindi nakakarinig ng aral. Busy sa trabaho, busy sa pamilya,
busy sa pagpapaaral sa mga anak, busy sa kanyang mga gawain sa bukid, busy sa kanyang hanap buhay. Now, ito ba'y makakabuti sa iyo? Maaari for this life. Pero sa buhay na walang hanggan, hindi mo pwedeng gawin. Busy ka sa trabaho dito sa lupa. Ang pangarap mo, dito lamang sa lupa. Sa buhay na walang hanggan, hindi ka kasama, kapatid ko. Hindi ka kasama. Bakit? Wala sa puso mo ang buhay na walang hanggan. Kaya mga anik-anik mo dito lamang sa lupa. Alam nyo, kaya pag nakakakita ako ng mga mayayaman, na walang ginawa kundi magpayaman, alam nyo, lagi kong sinasabi sa sarili ko, yun ang kanilang pag-aari dito sa lupa. Yun ang pag-aari dahil yun ang nasa puso nila. Pero sa buhay na walang hanggan, wala sa puso nila. Kaya sabi niya, ulitin ko, chapter 15, verse 8, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam kaya mangyawi. Ngunit, sabi niya, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang dalangin ng masama ay kasuklam-suklam kaya mangyawi. Ang dalangin ng mga hindi nakikinig sa salita, ang dalangin ng mga hindi gumaganap sa kanyang kautusan, ang dalangin ng mga nakikinig na nasa sanlibutan at hindi gumaganap sa kalooban ng Ama, kasuklam-suklam kaya mangyawi. Pero ang dalangin ng matuwid, nung sabi niya, ay kanyang kaluguran. Natutuwa siya pag nananalangin tayo. Yun ang napakagandang dinggin. Natutuwa daw si Amang Yahweh. Kaya alam nyo, sa narinig kong patutuon ni Nanay Imbit, alam ko natutuwa si Amang Yahweh. Every time na mananalangin siya, dahil sabi niya, dito na naman yung anak ko, mananalangin na naman. Ano na naman ang kanyang hihingin at ibibigay ko sa kanya. Yun ang nararamdaman ko kay Nanay Imbit. Bakit? Natutuwa siya na ibigay ni Amang Yahweh ang kanyang mga hinihingi. Bakit? Alam niya kung anong nasa puso ni Nanay Imbit. We pray na ganun tayo lahat. We pray na ganun tayo lahat. Bakit? Ganun mapagmahal si Amang Yahweh. Na hindi namimili si Amang Yahweh sa atin dahil lahat tayo tinawag niyang mga anak. Depende lang sa atin kung bakit hindi dinidinig ang ating mga panalangin. Tayo ang nagkukulang. Ano po? Tayo ang nagkukulang. James chapter 4 verse 3. Ito pa dagdag. Santiago. Ito. Puntahan natin si Santiago kung bakit hindi hinihingi. Kung bakit hindi ibinibigay ang ating hinihingi. Ito. Santiago chapter 4 verse 3. Ito yung matindi na isa. Talasasin natin, kapatid. Baka andito tayo. Wag naman sana. Santiago chapter 4 verse 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Bakit kaya? Sabi ni Santiago, kayo'y humihingi. Kayo'y nananalangin pero hindi kayo pinapakinggan. Kayo'y tumatawag pero hindi kayo sinasagot. Kayo'y humihingi pero wala kayo natatanggap. Bakit? Bakit? Etong sagot ni Santiago. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama. Ouch. Ang hingi-hingi daw ninyo, sabi ni Santiago, masama. Meaning makakasama sa inyo. Baka humihingi kayo para gusto nyong yumaman. Baka humihingi kayo ng trabaho para kayo makapamasyal at mabilang mga gusto nyo sa buhay. Baka humihingi kayo ng mapapangasawa para kayo ay, magkaroon ng maidi-display. Baka humihingi kayo ng mga anik-anik para kayo ay makapagmalaki sa inyong kapwa. Ang hinihingi ninyo, sabi niya, ay masama. Gusto niyong yumaman para kayo ay maging sikat sa inyong baryo? Hindi kayo yayaman. Gusto niyong maging matalino para makapagmalaki kayo sa inyong kapwa? Hindi kayo magiging matalino. Gusto niyong makaipon? Gusto niyong mag-abroad? Gusto niyong pumunta at magkaroon ng mataas na posisyon sa inyong trabaho? Para kayo ay makapag-ipon at makapagpatayo ng mansyon? Hindi mangyayari. Bakit? Masama ang iniisip ninyo.
Bakit sinabing masama? Hindi ito makakabuti sa inyo. Hindi ito makakatulong sa inyo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi niyang masama. Hindi kayo mapapalapit kay Amang Yahweh, kaya hindi ibinibigay sa inyo. Mapapalayo kayo, kaya hindi ibinibigay sa inyo dahil masama. Masama ang hinihingi natin. Kayo ang makakaunawa kung bakit masama ang ating mga hinihingi. Kayo humihingi. Ang hinihingi ba ninyo ay para mapalapit kayo kay Amang Yahweh? Ang hinihingi ba ninyo ay para lalong madagdagan ang inyong pananampalataya? Ang hinihingi ba ninyo ay para tumatag ang inyong pananampalataya at makatulong sa ating kapwa? Kung yun ang hinihingi ninyo, abay, ibibigay ng Ama. Ibibigay ng Ama. Ano po? Ibibigay ng Ama. Alam nyo, sa amin ni kapatid na Romano, maski hindi kami humihingi ng dagdag naming trabaho sa pag-tutor, binibigyan kami. Kami ang inaalok na mag-tutor. At tinatanggap namin ni kapatid na Romano para kahit pa paano may maibigay kaming pantulong sa mga nangangailangan. Yun ang aming mga hinihingi. Hindi para sa amin, kundi makatulong kami sa nangangailangan. Kaya malakas ang aming mga pangangatawan dahil iyon ang hinihingi namin na kami ay gamitin ng Ama sa kanyang gawain. I pray na ganun din ang inyong mga hingin, kapatid ko. Hindi sa nagmamayabang kami, kundi nagbibigay ako ng halimbawa sa inyo kung bakit ang ating mga hinihingi ay hindi ibinibigay ng Ama. Bakit? Ang hinihingi ninyo, sabi ni Santiago, ay masama. Para saan? Upang gugulin sa inyong mga kalayawan. It is only for yourself. Para lang sa sarili mo at mga mahal mo sa buhay. Yun ang dahilan. Wala doon si Amang Yahweh sa hinihingi mo. Gusto niyong yumaman? Para saan? Para sa sarili ninyo. Hindi para sa mga kapatirang matutulungan. Yun ang hinihingi natin. Gusto niyong tumaas ang inyong posisyon sa trabaho? Para saan? Para sa inyong sarili at para sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi para sa kaluwalhatian ng Amang Yahweh. Masama, ang sabi ni Santiago. Kaya talasasin niyo mga kapatid ko, sa dami ng ating mga hinihingi, baka masama ang ating nasa puso. Abay, hindi mangyayari, sabi ni Santiago. Ha? Hindi mangyayari, sabi ni Santiago. Kaya sabi dito sa Salmo chapter 18 verse 41, pag ganito ang ating puso, eto ang sabi. Ha? Salmo 18:41. 18:41. Sabi dito, sila'y nagsihiyaw, ngunit walang magligtas. Pati kay Amang Yahweh. Bakit? Ngunit hindi siya sinagot sila. Sa ating mga hiyaw, sa ating mga dalangin, isigaw man daw natin. Tawagin man daw natin ang pangalan ni Amang Yahweh. Pero nung sabi niya, hindi siya sasagot. Bakit? Dahil masama ang ating mga hinihingi. Na huwag niyong ikumpara ang sarili niyo sa mga nasa sanlibutan. Yung mga nasa sanlibutan, yung mga nasa kapitbahay ninyo, baka sabihin niyo, bakit sila yumayaman sila ng yumayaman? Abay kapatid ko, iba ang hatol sa kanila. Iba ang hatol sa atin. Tandaan niyo ang kwento. Huwag nating ikumpara ang sarili natin sa mga taga-sanlibutan. Iba ang hatol sa kanila. Ano man ang ginagawa nila, only for this life, that's for them. Na kung gusto nyo na maging kagaya nila, gawin ninyo. Pero sayang, mabubuhay lamang kayo dito sa lupa. Kung anong nasa lupa, yun ang pag-aari ng mga nasa sanlibutan. Pero tayo, na nagpapakahirap at nagsasakripisyo para manatili sa pananampalataya, eto ang pagpapagal na ibinigay sa atin. Gawin natin ang kanyang kalooban kung gusto nating mapanuto ang ating buhay, kung gusto nating matanggap ang ating mga hinihingi. Tularan natin yung mga patutuon ng ating mga kapatiran. Nagbibigay ang ating rabay ng halimbawa sa harapan natin mismo. Ano po? Ulitin ko sa inyo,
Sa hirap ng buhay, itataas ko ang dalawa kong kamay. Kung hirap ang nararanasan ninyo, kasama ko kayo noon sa kahirapan. Mahirap sa mahirap din ako, mga kapatid ko. Andyan ang nanay kong, andyan si inang ko diling. Ha? Natutulog ako na gutom. Gusto kong kumain pero hindi ako makakain dahil walang makain. Ang mga damit ko butas-butas galing sa mga kuya ko. Galing sa mga kuya ko. Ha? Kaya wag niyong sabihin na hirap ang dinaranas ninyo. Lahat tayo nakaranas ng hirap pero hindi ito ang magiging dahilan para hindi tayo magkaroon ng pananampalataya. Mas maganda ang iniaalok ng Ama sa atin kaysa sa buhay na ito. Kung ang ating rabay na siyang bugtong na anak, mas ginustong manirahan dito sa lupa sa isang mahirap na tahanan. Maalala natin ang kwento, wala siyang ibang damit maliban sa kanyang damit na nag-iisa. Wala siyang ibang sandalyas maliban sa sandalyas niyang nag-iisa. Wala siya, anong sabi niya? Ang mga ibon ay may pugad, ang mga asong gala ay may tahanan. Pero ang anak ng tao, sabi niya, walang masilungan. Kaya huwag niyong sabihin na ang hirap sa buhay na ito magiging dahilan para talikuran ninyong pananampalataya. Ano po? Hindi po. Uulitin ko. Andyan si Nanay Embit na magpapatunay. Kapag may hinihingi si Nanay Embit, anong sagot ng ating Ama? Binibigay yung kanyang hinihingi. Bakit? Dahil ang kanyang hinihingi ay mabuti. Ang kanyang hinihingi ay mabuti. Nung naoperahan si Sister Emma, ang kanyang hinihingi ay mabuti, kaya ibinigay ang kanyang kahilingan. Ano po? Nang humingi ang bayabas ng kapilya, ibinigay ng Ama ang kanilang hininging kapilya. Bakit? Dahil mabuti ang kanilang hiningi. Nang humingi ang Amlan Assembly ng kanilang kapilya, ibinigay ang kanilang hininging kapilya. Bakit? Dahil mabuti ang kanilang mga hiningi. Wala pong maliit, walang malaki. Ibibigay ng Ama ang ating hinihingi kung ito'y mabuti. Kung ito'y masama, mabay kapatid ko, hindi ibibigay ng Ama ang hinihingi mo. Gaano man ito kaliit o gaano man ito kalaki, hindi ibibigay ng Ama. Kaya ang tanong, will He answer? Depende sa hiningi natin, mga kapatid ko. At depende sa ating kapusuan kung paano natin inihingi at para kung saan. Ano po? Kaya sabi dito sa Proverbio chapter 1 verse 28. Proverbio uli. Kaya talasasin natin, mga kapatid ko. Ibinigay sa atin ang ating mga elders sa assembly, ang ating mga nanay sa assembly, para matuto tayo sa kanilang mga patutuo. Ano po? Proverbio chapter 1 verse 28. Proverbio sabi ko ba? Yeah, Proverbio. Narito naman ako sa awit. Proverbio 1:28. Kung magkagayon daw, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sino? Kanino niya sinasabi ito? Sa mga taong humihingi na masama ang kanilang mga hinihingi. Sa mga kapatiran natin na nakakalimot makarinig sa salita ng Ama. Busy sa trabaho. Tandaan ninyo, itataas ko ang kamay ko, kasama ako sa naghahanap buhay. Ginawa ko pati araw ng Sabado. Nagtrabaho din ako. Pero ako magsasabi sa inyo ng patunay ko, wala akong naipon kahit 5. Para lang akong naglalagay ng aking pinaghirapan sa bulsa na may butas. Bakit? Kasi paski araw ng Sabado ginamit ko sa araw ng paggawa. Nakalimutan ko, no? Ang aking paglilingkod. At salamat sa Ama, namulat ako at ipinaunawa niya sa akin kung paanong araw ng pagsamba. Mga kapatid ko, matuto sana tayo sa mga patutuo ng ating mga kapatiran. Micah chapter 3 verse 4. Micah chapter 3 verse 4. Micah chapter 3 verse 4.
Mga kapatid ko, anumang hirap ang nararanasan natin, daanan ninyo, sabi ko, walang mamamatay sa atin na dilat ang mata. Pag uwi namin, Father Yaw willing, in 2 years, kung ako'y kakain din kayo. Yun ang may papangako ko. Ano po, kung wala kayong masulingan, pumunta kayo sa Dinalongan at sama-sama tayong maghahanap buhay at kakain. Micah chapter 3 verse 4. Kung magkagayoy, magsisidaing sila sa Elohim, ngunit hindi niya sasagutin sila. Oo, kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong ayon, sa panahong yaon, ayon sa kanilang ginawang kasamaan sa kanilang mga gawa. Magkukubli daw si Amang Yahweh sa pagtawag natin sa araw na yaon. Kaya kung tayo may hinihiling sa ating mga kabagabagan, kapatid ko, itanong mo sa sarili mo, bakit kaya hindi ibinibigay ng Amang aking hinihingi? Balikan mo ang araw kung anong gawa mo. Talasasin mo kung anong klaseng pananampalataya ang meron sa iyo. Ano po? Kung anong klaseng pananampalataya ang meron sa iyo. Isaiah 66 verse 2. Isaiah 66 verse 2. Ito pa ang dagdag. Isaiah 66 verse 2. Sabi niya, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ni Amang Yahweh. Ngunit, ang taong ito ay titignan ko. Sino daw yung taong kanyang titignan? Ito. Sa makatwid bagay siyang dukha. Dukha, meaning walang may pagmamalaki. Ibig sabihin bagamat siya'y mayroon, hindi niya ipinagmamalaki. Siya'y may bababang loob. Yun ang ibig sabihin ng dukha. Hindi yung naghihirap. Dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Nanginginig sa aking salita. Sabi niya, yun ang aking didinggin. Yun ang hinahanap ko na tao. Yun ang hinahanap ko na nananampalataya. Nanginginig sa aking salita. Nalulugod sa aking mga kautusan. May pagsisising loob. Kaya talasasin natin mga kapatid ko. Will He answer? Ito ang sagot. Maalala niyo ang kwento ng sinabi ng rabbi sa kanyang talinghaga? At dito natin tatapusin ang kanyang aral. Lucas. Ito ang sabi dito sa Lucas. Lucas chapter 18. Eto. Lucas chapter 18. Eto ang sabi niya. Simulan ko sa verse 2. Ang rabbi ay nagkwento ng isang talinghaga. Eto ang kwento. Verse 2. At sinasabi ng rabbi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Elohim at walang taong pinagpipitagan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparuroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. So mayroon daw hukom sa isang bayan. Walang takot kay Amang Yahweh. Hindi niya kinikilala si Amang Yahweh bilang Elohim. At walang pagpipitagan, meaning walang kinikilala. Meaning, siya ay walang respeto o wala siyang, kumbaga walang mas mataas sa kanyang paningin. No? At mayroon din namang isang bao doon sa kanyang lugar. At yung bao na ito ay pumupunta sa kanya halos araw-araw. At ang sinasabi ng bao, iganti mo ako sa mga gumawa ng kasamaan sa akin. Yun ang sinasabi ng bao. Kaya sabi ng hukom dito sa verse 5, gayunman, sabi niya, verse 4, at may ilang panahon na siya'y tumatanggi, meaning tumatanggi yung hukom. Datapwat, anong sabi ng hukom? Pagkatapos ay sinabi ng hukom sa kanyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Elohim, at di nagpipitagan sa tao, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay ibibigay ko ang kanyang hinihingi.
baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Nung sinabi niya, ibibigay kong hinihingi ng bao. Bakit? Sa hingi niya ng kanyang kagustuhang ipaghiganti sa kanyang mga naging kaaway. Meaning, paulit-ulit na hinihingi ng babaeng bao ang kanyang hinihingi sa huwes o sa hukom. In the end, ibinigay ng hukom ang kanyang hinihingi. Kaya ito ang sabi ng rabbi. At sinabi ng rabbi, pakinggan ninyo ang sinasabi ng likong hukom. Hindi baga ibibigay ng ama ang kanyang mga hirang o igaganti ng ama ang kanyang mga lingkod na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya may pagpapahinuhod sa kanila? Now, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may, pagparito ng anak ng tao, ito ang katanungan ng rabbi, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Sa mga nagtitiis, sa mga naghihintay na hindi pa ibinibigay ang kanyang mga hinihingi. Ibig sabihin, sa mga naghihintay na gumaganap ng kanyang kalooban, nakikinig ng kanyang mga salita, natatakot kay Amang Yahweh, buo ang kanyang pananampalataya, at hindi pa ibinibigay ang kanilang mga hinihingi, at patuloy pa na naghihintay, anong sabi ng rabbi? Magpatuloy kayo. Ibibigay din ng amang hinihingi ninyo. Pero ang tanong, may madadatnan kaya ang rabbi ng ganitong pananampalataya? Ibig sabihin mga kapatid ko, ano man po yung ating mga hinihingi, kung ito ay mabuting hinihingi, huwag po kayong tumigil. Taon ang abutin, maaari. Yes, si Abraham humingi ng anak. Ibinigay ang kanyang hiningi after what? After 25 years. After 25 years. Ano po? Sa atin, kung kailan, hindi natin alam. Kung hindi man natin makita sa mundong ito ang ating hinihingi, sana, yung buhay na walang hanggan, ang ibigay sa atin balang araw. Ang aking hinihingi sa aking buhay, dahil nakita ko na ang katuparan ng iba kong mga pangarap, ang makapag-aral ang aming mga anak at maging maayos ang kanilang buhay at pananampalataya. Ang aking kahilingan na lamang sana makauwi ako sa Pilipinas at magawa ko ang paglilingkod na aking hinihiling sa Kanya habang may natitira pang kalakasan sa aking pangangatawan. Ano po? Yun ang aking kahilingan. At pangarap ko na makasama kayo balang araw. Samang kayo naruroon sa Pilipinas, kayo aking dadalawin. At sana ang ating mga hinihingi sa mabuti para ibigay ng Ama ang ating mga idinadalangin. Ano man po ito, tayong nakakaalam kung ito'y nasa mabuti o kung ito'y nasa masama. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Sabi po, ulitin ko sa aklat ng Tesalonika, ano po, tayo magsipanalangin ng walang patid. Ano po? Kaya sabi niya dito sa unang John, chapter 5, verse 14, huling talata ko na to. Unang John, chapter 5, verse 14. John 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, anumang bagay na ating hiningi ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Lahat daw ng ating mga hinihingi, kung ito'y ayon sa Kanyang kalooban, ito'y mabuti. Paano yung ating hinihinging ayon sa Kanyang kalooban? Para sa ikatitipid ng ating pananampalataya, sa ikakatulong natin sa ating mga kapatid na nangangailangan, sa ikakatulong natin sa ating mga mahal sa buhay para sa pananampalataya, at higit sa lahat, sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Ano po? Yun ang ayon sa Kanyang kalooban. Ano po? At dagdag natin dito ang maipangaral ang Kanyang salita. Ang patutuon ninyo ay sapat na
para ito'y magsilbing aral sa mga kapatid natin na bago-bago pa lang sa pananampalataya at makakarinig ng iyong mga patutuo, ay gagawin nilang ito'y isang mabuting halimbawa para tumibay din ang kanilang mga pananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating rabay. At sana, nalaman natin ang kwento na kung tayo po ay nananalangin at kung tayo po ay nagtatanong kung bakit ang rabay ay hindi sumasagot, now, I pray na sana nalaman natin. At hoping and praying na kapag tayo po ay nanalangin, ay marinig ng Ama ang ating hinihingi at ayon sa kanyang kalooban at awa, ibigay po ang ating hinihingi ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. Salamat po mga kapatid at magandang gabi po. Hallelujah. 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 Thank you.